social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our Sustainable Livelihood Program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department, coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash. Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang, ngunit katatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa pagkalinga, laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels in red vests, sa pagkalinga, laging handa. Extra love and care, dahil bawat buhay mahalaga. Walang pag-aalinlangan, walang pinipiling araw o lugar. Pag dumating ang dilubyo sa kuna, gagawin ang lahat upang tayo'y maprotektahan. May patas na pagtrato sa komunidad ng bawat Pilipino. Puso, serbisyo, paggabay sa pagkalinga, laging handa. May hatid na pag-asa dahil bawat buhay mahalaga. Angels
Magandang umaga, Bicolandia. Ngayon, live na live tayong napapanood sa DSWD Field Office 5 Bicol Facebook page at YouTube channel. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWD 5, ang inyong bagong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay po natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako nga pala si Ranel Ansertan, Social Marketing Officer 3 ng Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds. At makakasama rin natin ngayong araw ang isa sa mga masigasig na Angels in Red Vest na si Sir Kevs. Magandang araw, Ms. Ranel, at magandang araw din po sa mga nanonood sa DSWD 5 live sa DSWD Field Office 5 Bicol Facebook page at YouTube channel. Ako po pala si Mark Kevin Abilita, Project Development Officer 2 ng Social Marketing Unit. Alam mo ba, Ms. Ranel, ilang araw na lang po ay ipinagdiriwang na po natin ang Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayan, tama ka dyan, Sir Kevs. At nasa ika-127 na nating ipagdiriwang ang Independence Day. Bukod sa holiday ito o walang pasok, ito rin po ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Tuwing ika-12 po ng Hunyo, inaalala po natin ang araw noong taong 1898 nang iwagayway sa Kawit, Cavite ang ating bandila. Ito po ay hudyat ng ating paglaya mula sa kolonyalismo. At isang makasaysayang sandali rin po na nagpapaalala sa atin ng tapang, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ngayon, higit kailanman, mahalagang sariwain po natin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi lang ito ang pagiging malaya sa pananakop, kundi pati ang kalayaan ng isipan, ng pagpapahayag at pagkilos para sa ikabubuti ng bayan. Ikaw, Ms. Ranel, bilang mamamayan, paano natin ipinagdiriwang ang kalayaang ito? Sa akin po, Sir Kev, simple lang. Sa pagiging tapat, paggalang sa karapatan ng iba at pakikipagtulungan sa kapwa. Kaya ngayong nalalapit po na araw ng kalayaan, alalahanin po natin na hindi lang po ito selebrasyon, kundi paalala. Paalala na ang bawat isa po sa atin ay may papel sa pagpapanatili po ng tunay na diwa ng kalayaan. Kaugnayan sa pagbibigay rin po ng serbisyo sa bayan, patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbuo po at pagpapahusay ng iba't ibang programa at proyekto sa pagtugon sa kasalukuyang pangangailangan at issue ng mga mahihirap, vulnerable, may kawalan o nasa laylayan ng mga individual, grupo at pamilya. At akmang-akma ito sa paksa ng ating episode kasi pag-uusapan po natin ang social technology section at ano-ano ang pinakatrabaho ng social technology. Upang mas maipaliwanag itong paksa ay nag-invite po tayo ng isang panauhin para ibahagi ang ginagawang inisyatibo ng departamento. Plus, marami rin po tayong matututunan, lalong-lalo na po yung ating mga viewers kung ano-ano ang ginagawang aksyon o paraan ng ating ahensya. So, hayan po, ang programang DSWD 5 ay hatid po sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna po ni Miss Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurio. Ngayong araw ng Martes, ika-10 po ng Hunyo, tatalakayan po natin sa DSWD 5 ang Social Technology Section. Sa episode po rin po na ito, aalamin natin kung ano-ano ang mga proyekto na ginagawa ng DSWD kasabay ang ating mga partner na lokal na pamahalaan. Mukhang siksik at umaapaw, Ma'am Nel, ang makukuha po nating impormasyon at kaalaman mula sa programang ito. Pero bago tayo tumungo po sa ating talakayan, narito ang ilang paalala at mga impormasyong ukol sa iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD. Bukod po dyan, mamahagi rin ho kami ng 100 peso load o GCash sa isang maswerteng viewer na makapagbibigay po ng magandang sagot sa ating question of the day. Ayan, of course, Sir Kevs, kaya kailangan talaga manood po ng ating mga viewers mula sa simula hanggang katapusan upang malaman kung sino ang mananalo. Okay, ready na po ba ang lahat? So, ito po ang ating question of the day.
Gaano kahalaga ang innovation sa mga programa at serbisyo ng DSWD at bakit? Ulitin ko po, gaano po kahalaga ang innovation sa mga programa at serbisyo ng DSWD at bakit? Ayan. So para po sa ating mga viewers, itype lamang ang inyong kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live or YouTube Live. Pero bago po tayo tumungo sa ating talakayan, narito ang ilan sa mga paalala. At magbabalik po ang DSWD 5, dyan lamang po kayo. Social welfare is very important, but equally as important will be the development programs of the department. 4Ps beneficiaries are graduating. We want to make sure that they don't slip back to poverty. That's why we want to strengthen our Sustainable Livelihood Program. We want to make sure that these SLPs are really sustainable in nature and not one-shot deals. We want to look at the community-driven development of Kalahi Seeds, making sure that the farthest communities are reached by development and that they're community-driven. We want to work into strengthening the social protection side of our residential care centers by making sure that our social workers are capacity built. We want to make sure that when we do get clients in our care facilities, that we assess them right, we intervene right, and that we provide the necessary exit mechanism so that they can be mainstreamed back into society and they can be productive members of society. We have 76 residential care facilities with varying mandates. Some of them are for senior citizens, some of them for abandoned children. We also want to look at expanding the base so that we can attract more social workers. We stumbled upon recently a facility in the department that was supposed to cultivate future social workers. We want to bring that back and turn it into the DSWD Academy. The facility is existing. We just have to breathe in content into it. We also want to bring back dignity in getting social welfare. We streamline the requirements and that we go digital. We are talking about chatbots so that people have access to the requirements even before they get to the department. Coming up with portals where people can upload the requirements and digital forms of disbursement of cash. Pagdating sa puso at puso, buo ang puso ng mga taga-DSWD. Si Jolly Abellano Monreal, 46 years old, na nakatira po dito sa Barangay Nagotgot, Manito Albay. Bilang isang bookkeeper, ang responsibilidad ko po ay ang paghahanda sa lahat ng expense report at paggawa po ng mga dokumento na kalakip sa pagbabayad ng mga financial na transactions. Sa pinagdaanan po namin, marami din po kaming natutunan at dumaan din po kami sa maraming trainings at seminar para po matuto sa pampinansyal na aspeto at matuto sa paggawa ng mga dokumentong expense report tulad po ng bank reconciliation, status of fund utilization project, and cash book. Yun po ang ginagawa. Na-empowered po kami, lalo na po kami mga community volunteers dahil sa nagawa po ng Kalahi Seeds, mas natuto po kami paggawa ng mga dokumento at natutunan namin kung paano gawin ang ganitong trabaho.
Yung community naman po, napakinabangan po nila lahat ng proyekto na binigay po dito sa amin. Ang mga karanasan ko po na natutunan sa Kalahi is yung naboost po yung self-esteem ko at natutunan ko kung paano ang tamang proseso sa paggawa ng expense report at natutunan ko rin makihalubilo ng maayos sa mga kapwa ko, community volunteers dahil sa mga pagtitipon po namin ginagawa. Kaya nang dahil po dito, mas napalawak po ang aking kaalaman, lalo na po pagdating sa ganitong trabaho. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Nung nag-aaral po kami, high school, kapag wala pa ang pera sila mama, masyado pong nalilate yung aming contribution. Pero po, nung naging 4-piece po kami, hands-on na po si mama na, magbayad na kayo, tapos nag-a-advance na din po para po hindi na daw po kami nahuhuli sa pagbayad ng mga school fees. Yung pagiging isan po naming beneficiaryo ng 4-piece ay nakatulong din para po makapagtapos ako. Lalo na po nung college ako na bago kami ma-assign, nag-entrance exam, then nag-interview po. Nabanggit ko po na 4-piece beneficiary kami. And luckily po, nakasama po ako sa TES, yung Tertiary Education Subsidy ng CHED. Ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, Major in Values Education sa Baao Community College. And naipasa ko po ang licensure examination for teachers last March 2024. And kaka-outtaking ko lang po last June 23. Ang natutunan ko po bilang beneficiaryo ng 4-piece ay bigyan po ng karampatang exchange po na ibinibigay ng 4-piece. Dapat po kailangan namin na bigyan din ng magandang example po na mag-aral ng mabuti, gamitin yun sa tama. Lubos po akong nagpapasalamat at isa po kami sa nabigyan ng oportunidad para po maging beneficiaryo nyo. Maraming salamat po. Nawa po'y mas marami pa kayong matulungan na katulad po namin. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. At nagbabalik ang DSWD 5 at napapanood ninyo ang makabagong solusyon, social technology ng DSWD. Mukhang excited na po ang lahat na malaman kung ano talaga ang social technology. Yes na yes, Ma'am Nel. At upang mas malalim nating maintindihan po ang trabaho ng Social Technology Section, makakasama po natin ngayong araw si Ma'am Melanie B. Garrido, Social Welfare Officer 2. Magandang umaga po, Ma'am Melanie. Welcome po sa ating programa. Batiin po muna natin ang ating viewers. Yes po, magandang araw po sa ating lahat at sana maging maganda talagang araw. Hindi umulan. No? Yes. So, welcome po ulit po, Ma'am Melanie, sa ating programa. Okay, diretso na po tayo sa ating talakayan. Ma'am, ano po ang Social Technology Section ng DSWD? Ano nga ba ang pinakatrabaho ng Social Technology? Sa kabuuan po, yung social technology po is dito nagsisimulain yung ginagawa, paggawa at pag-aralan yung mga posibleng proyekto na akma o pwedeng ipamahagi o maka-benefits po doon sa ating mga beneficiary, especially po doon sa ating mga local government unit. So, sa amin po, once nabuo po ito, kasama po namin dito yung aming Mother Bureau, yung Social Technology Bureau po sa Central Office. Once ang proyekto po ay nabuo, so, and ito po ay na-pilot sa iba't ibang region. So, ang gagawin po dyan po mag-start yung aming trabaho sa Social Technology Unit. Kasi kami po yung isa sa mga mandato namin is kami po yung mangangalaga doon sa pagpapakilala at pagtuturo ng proyekto doon sa ating mga local government units. So, pero karamihan po more on technical assistance naman po kami. So,
ito po ay ibabahagi namin sa LGU, and then yung implementation naman po ay sa kanila nila po yon. Klaro iyon, ma'am. No, technical assistance po ang binibigay ng ating STU Yes, sa ating mga LGUs. Napakaganda po ng adikain ng social technology dahil sila ang nangunguna po sa pagbuo ng mga programa at serbisyo para sa mga kapakanan po ng lipunan na siyang ipinapatupad din ng DSWD at maaaring i-adopt ng mga lokal na pamahalaan. Ma'am Melanie, maaari niyo po bang maipaliwanag, ma'am, ang bawat project na ipinapatupad po natin dito sa Bicol Region? Sige po. So ngayon po, ito po yung isa sa mga minamarket or nire-replicate ng mga LGUs. So una po dyan, siguro yung ating home care support for senior citizen. So basically po, ito ay naglalayong mabigyan ng pag-aalaga yung ating mga senior citizen. So basically, lalo na po yung ating mga senior citizen na bedridden, so frail, and of course, yung mga living alone. So, gusto natin, sinisigurado po natin dito na dapat yung mga resources at meron silang sustained long-term care na nabibigay po sa kanila. So, meron po tayong tinatawag na mga volunteers na tinuturuan po natin para mapangalagaan po yung ating mga senior citizen. Kasi given na, lalo na po yung ating mga bedridden, hindi na din po kaya nila. No? So isa po sa mga binabahagi o during trainings na binibigyan natin sa mga LGU is pagbibigay ng capacity building doon sa mga volunteers na mangangalaga doon sa ating mga senior citizens. Ay, ma'am, question lang po. Yung sa mga volunteers po ba, may natatanggap po ba silang honorarium or stipend or yung honorarium niya naman is depende sa LGU, no? Kasi, kaya po, yung mga mamaya as we go along the discussion, makikita natin na bakit kailangan ng MOA, kailangan yung mga projects is na sa loob ng AIP. No? Kasi, basically, syempre meron silang oras na ibinigahagi sa proyekto. Yung ibang LGU ay nagbibigay naman po ng mga honorarium doon sa ating mga volunteers. Okay po, ma'am. Sige pa. Sige po. Sige po, ma'am. And meron pa, kasi sa aming medyo, hindi naman masyadong madami. Opo. Kaya lang, medyo kasi karamihan ng mga project na from central office ay sa amin talaga binababa. No? Bago po siya, may transfer po natin sa PSD, sa ating operation. So, isa pa po dyan yung ating CIAGV. So, karamihan po sa amin ay medyo mahaba yung mga abbreviations, no? So, itong tinatawag natin na Comprehensive Intervention Against Gender-Based Violence. So, ito naman po ay nakafocus doon sa ating mga kababaihan at mga batang babae. Kasi tinitingnan dito na dapat po binibigyan natin ng tamang kaalaman po yung ating mga barangay vow desk officers na alam ng mga beneficiary nila kung ano yung kanilang mga responsibilidad. No? Nagbibigay tayo ng capability building activities sa ating mga VAUSI desk, kasama po yung ating mga barangay official para ma-ensure po na natututukan nila at nabibigyan po ng pansin ang pagdating sa women's right and welfare. Correct. Kasi kung titingnan natin, isa ng kasi po nito is basically yung iba-ibang uri ng pag-aabuso, gender-based violence. So, at least kung alam po ng ating mga beneficiary o ng community kung ano yung rights nila, so may iiwasan po ang mga ganitong pangyayari. And ano pa po, meron pa po, and of course, pangatlo, sumahaba yung abbreviation pagdating sa So, meron din po tayong SDEC o yung ating, SDEC, ito po is ini-implement in the provincial level. Yung Special Drug Education Center. So, ito po ay isang drug abuse prevention program. So, naglalayon po nito na at least ma-develop o ma-implement yung mga prevention programs doon sa province. Sa ngayon po, meron tayo nito in Camalig Albay, SDEC. So, meron naman po tayong TWG dito na nagsusupport na i-ensure na yung mga kabataan, especially po yung mga OSY, kasi ang mga beneficiary natin po dito is OSY and yung mga individual in the street situation. Na at least
hindi sila yun nga, hindi sila makaano ng mga masasamang bisyo, especially po dong yung drugs na of course mahirap na kasi since mga bata pa. So isa po itong venue na SDEC for them to promote yung developmental services for the OSY. So, napakarami po talaga yung mga inisyatibo o yung mga projects po ng DSWD na nakatuon po or nakafocus po sa bawat sektor, katulad po ng senior citizen, yung Yes mga po. out-of-school youth, Yes. and then yung mga drug users po. Yes. And meron pa tayo po sa mga PWDs. Ito po yung CareAble. CareAble. So, yung community action and resources for accessible and better living environment. So, dito naman po, gusto nating bigyan ng access yung ating mga PWDs sa lahat ng iba't ibang klaseng resources ng government. Hindi lamang po sa government, kundi po sa mga non-government offices. Kasi gusto natin ditong ma-end yung barrier na pag PWD ka, is eto lang yung mga kaya mong gawin. Correct. Opo. Nagkakaroon tayo dito ng mga capacity building activities para sa kanila. And of course, doon sa ating partners, LGUs. So yun, patuloy lang yun para of course, mas strengthen and magkaroon sila ng self-esteem and self-confident na eto pala yung mga kaya naming gawin. Kasi kaya po yung social technology talaga importante po din pagdating sa pagbibigay ng technical assistance doon sa ating mga LGUs. Kasi magagamit talaga po nila yung ating mga marereplicate talaga nila at magagamit nila yung mga bagong programa na binaba po ng ating central office. So, bukod po dyan na bumabalangkas po or sila din, yung social technology din po ay yung bumabalangkas ng mga projects or initiatives, sila din po yung nagtataguyod or nagpo-promote po ng mga new intervention sa ating mga local government units na nakafocus po doon sa mga mahihirap, vulnerable at may kawalan or nasa laylayan po ng lipunan. So, Ma'am Melanie, ano-ano po yung top 2 projects na mostly replicated ng mga LGUs at paano ito naipapatupad ng mga LGUs? Opo. Siguro sa ngayon po, yung ating top 2 is yung home care support for senior citizen. Kasi meron na tayong social pension, no? So Opo. dito, basically, nagkakaroon tayo dito ng cap build activity doon sa ating mga volunteers na tinuturuan natin. So kasi tinitingnan po na gusto natin masigurado kasi po dito na sustain yung long-term care na maibigay po sa ating mga senior citizen. So gusto nating tingnan na tama yung pangangalaga sa kanila kasi syempre kung may mga anak sila sa bahay, Opo. ano ba yung tamang pangangalaga ng mga senior citizen? Pagpapalit ng diaper, yung grooming, Papaligo, correct. yes, paano ang pagpapaligo, tamang pagpapaligo. So, kaya po hindi lamang po yung mga volunteers natin, kundi po tinuturuan din po natin yung mga kasama nila sa bahay. Yung mga Kasi family first and members. foremost, sila talaga yung titingin sa kanilang Correct. mga lola at lolo at mga mama at mga papa. So, yun po, basically more on cap-build activities po, capability building activities doon sa ating mga volunteers na of course, sa LGU, kasi ang mag-implement naman po nito is LGU and of course doon sa ating mga kasama sa bahay. And of course, yung pangalawa naman po, yung nabanggit ko kanina, yung CIAGV. Kasi kung CIAGV. titingnan natin ngayon, madami kasing iba't ibang klaseng pang-aabuso. Correct. Opo. Hindi na lang physical abuse, ma'am. no? Yes. May verbal abuse, may economic abuse, no? Correct. Opo. So, dito, binibigyan natin ng tamang kaalaman yung ating mga VAUC desk officer. No? Kaya meron tayo sa iba't ibang barangay na VAUC desk officer. So, para maturuan sila kung ano ba yung responsibilidad nila bilang VAUC desk officer, paano kung may pumunta sa kanila na mga nanay na binubugbog ng asawa, ano yung mga step by step. So sa amin kasi dito, medyo sa CIAG, mayroon kaming cap build. Kami din yung nag-initiate ng capability building activity. Pero yun nga lang, yung fund is from LGU. Apo. Apo.
So sila, ano yung mga step by step na dapat nilang gawin? Kasi hindi naman siya basta-basta pwedeng tulungan agad ni barangay captain. So may procession siyang pagdadaanan na yun po yung tinuturo sa kanila during CAP build activities. Ayan, so maraming salamat po Ma'am Melanie. Talagang nakakamangha dahil mayroong mga LGUs na nag-a-adapt ng mga projects katulad po ng home care for senior citizen at CFV, yung comprehensive intervention against gender-based mahaba talaga yung Kaya minsan kami napapalimot din kasi medyo mahahaba yung abbreviations. And of course po, nakakatulong po yung mga projects sa mga bawat sektor, katulad po yung sa mga women, and then yung sa mga communities, pati din po yung sa mga senior citizen. So para po sa ating mga viewers, i-comment nyo po ang inyong mga katanungan. Maya-maya sasagutin po natin, sasagutin po ng ating panauhin ang ilan sa mga katanungan sa pagbabalik po ng DSWD 5, Makabagong Solusyon, Social Technology ng DSWD. Ako po si Emily Pagaw Cecilio, Barangay Treasurer po ako ng Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. Bilang naman ng Kalahit Seeds sa finance, sa pag-aasikaso naman ng mga namin, transaction, sinisiguro ko na tama ang mga papeles, may mga mga sa finance, para masiguro ang pagpapalabas ng mga budget sa Kalahi Seeds. Yan po lahat ang aming ginagawa para maging maayos ang lahat. Sa akin po, bilang finance officer, ako ang nag-ready ng mga disbursement vouchers at mga cheque, lalo na pag may mga ipapalabas na mga payments. At sinisiguro ko din po na lahat kumpleto and may ng mga staff ng Kalahi Seeds. Ang aking natutunan sa Kalahi Seeds, iyan yung pagiging dapat on time. Tapos ang dedication mo sa trabaho dapat nandoon. Then yung mga volunteers kasama mo ring nakikilahok. At active sa lahat ng mga bagay o mga seminars, dapat present sila para mas marami pa silang matutunan sa pag-e-implement ng proyektong ibinibigay sa kada mga barangay dito sa aming municipality of Ocampo. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Mahirap, kahit sabihin natin mahirap, kakayanin. Anong unang ma-detect kung may cancer ako? Siguro mga 3 days akong masakit ang ulo ko. Bumalik ako kay Doc. Sabi ko, Doc, kahit umiinom ako ng gamot, hindi naman naalis yung sakit ng ulo ko. Baka ako kasama na to sa cancer. Sabi niya, kasi nai-stress ka, tanggapin mo sa sarili mo na may sakit kang ganyan. Kasi yung gamot ay iniinom ko, may maintenance ako sa liver, 2 klaseng vitamins. Tapos yung sa mga manhid kasi yung resulta ng chemo ko, ang doon, manhid, kaya nga mga maitim ang kuko ko. Sa Zumba naman, kaya ako nahilig dyan simula nung time na parang hinahabol ko yung hinanga ko. Tapos may Zumba group dyan talaga sa Nabua Central. Nagpilit talaga akong sumali sa kanila para dun sa health ko. Kung nagpa-Zumba for a cause sila para sa akin. Kung naipon doon, binigay sa akin. Kahit bago pa lang ako sa 4-piece set 11, malaking tulong, super na malaki. Kasi hindi na namang problema ng kapag dating ng tapos ng pag-aaral. Tulad noon, mangungutang ka pa, ngayon hindi na. Kasi yung bigay ng 4-piece, yun doon ko na kinukuha pambayan. So talagang malaking bagay ang 4-piece beneficiary. Ang dapat nila gawin talaga dyan, pahalagahan at sumunod sila sa mga kondisyon ng 4-piece program. Maraming salamat po sa DSWD. Malaking tulong na to para sa pag-chem ko po and CT scan. Malaki po na itulong ng 4-piece kasi pangtawid pamilya nga po. Maraming salamat po sa 4-piece, sa gobyerno po kasi kung wala yun, sobrang hirap po ng buhay. Sana po marami pa kayong matulungan.
para sa mga anak mo, sa pamilya mo, at mga kapatid ko, sa mama. Ganun ang dapat ang buhay. Hindi pwedeng, porgit wala, hanggang doon ka na lang, titigil ka na lang. Hindi pwede magmukmuk. Dapat positive. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. 2005 nang namatay ang aking asawa, mahirap kung paano ko bubuhayin yung 5 kong mga anak. Hindi ko maintindihan kung paano gampanan ang pagiging tatay at pagiging nanay. Hindi ko halos maiisip kung saan ko kukunin yung aking itutustos sa kanila kasi mahirap nga naman yung nag-aasikaso ka ng bahay at naghahanap buhay. May pagkakataon na talagang gusto ko nang sumuko dahil sa hirap. Pero dahil sa labis na awa at pagmamahal ko sa aking mga anak, nagsikap ako. 2009 nang ako ay mapabilang bilang isang grantee ng Pantawid Pilipino Program. Laking pasasalamat ko dahil talagang on time yung pagiging purpose beneficiary ko o grantee. Nakatulong na malaki yung cash assistance na ibinibigay sa akin ng programa, pero ang pinakamagandang nagbigay ng pagbabago sa aking buhay ay yung mga natutuhan ko o yung mga ibinabahagi ng programa sa pamamagitan ng Family Development Session na ibinibigay buwan-buwan. Yun ang nagbigay sa akin ng motivation para maging aktibo ako sa iba't ibang religious and civic organization. Sa katunayan, naging presidente ako ng 2 eskwelahan, high school and elementary, as General PTA President. Malaki ang naiambag ko sa aking pagiging presidente sa aming paaralan. Nakapagbigay ako ng beautification sa perimeter ng eskwelahan. At yung General PTA contribution, nabigyan ko po ng kaluwagan yung mga magulang sa pamamagitan ng aking pakikipag-usap sa aming lokal na gobyerno. Sinubsidize yung PTA contribution. Ibig sabihin, yung mga magulang hindi na nagbibigay ng contribution, bagkus ito ay sinolder ng LGU Pili. Bukod dyan, nahirang din po ako bilang PTA Federation President. Doon na po nagtuloy-tuloy yung pagiging aktibo ko bilang civic leader. Sa ngayon po, ako po ay Federation President ng Solo Parents Federation dito sa Pili. Isa po sa naging ambag ko ay yung pagkakaroon ng cash assistance na in-implement ng LGU Pili. Kung hindi ako nagkakamali, baka dito sa buong Bicol, nauna po ang Pili na magpatupad ng social pension para sa mga solo parents. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Si Catherine Pinoy Serrano, 45 years old and taga Santa Elena, Buhi, Camarines Sur po. Nag-work po kami sa Quezon City, pero tapos nakatira po kami sa Caloocan, San North. Nag-work po kami, mag-asawa po kami nagtatrabaho sa isang engineering consultancy po. Bali po kasi po, pandemic, July po kami bumalik dito. Nag-decide po yung boss namin na umuwi po muna kami dito sa probinsya dahil sa wala naman po mga projects na dumarating na pumapasok. So, nag-decide po kami na umuwi po muna dito sa probinsya. Nagpapasalamat po kami sa Balik Probinsya program na nabigyan
nabigyan po kami na pagkakataon na makapag-umpisa dito sa probinsya na sa pagninegosyo. Tapos marami siyempre, hindi lang yung pera, hindi lang sa puhunan yung naibigay sa amin. Siyempre marami rin pong mga learnings na kagaya ng mga seminars po. Tapos yung mga programa po ng iba pang department na na-avail po na. Greatest learning ko na, ayun nga po, na wag panghihinaan ng loob. Kasi nga po, kung ano po yung passion nyo, kung ano po yung gusto nyo talagang gawin, sundin nyo po yung loob nyo. Wag nyo po yung makikinig ka sa ibang tao na yung sisiraan ka, yung panghinaan ka ng loob. Yung, kung ano po yung passion nyo, gawin nyo po para balang araw din daw po makikita mo din daw po natin yung kung ano yung success doon. Yung bunga ng pinagpaguran po natin. Wag titigil hanggang sa makita po natin yung success po natin. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. At nagbabalik ang DSWD 5, makabagong solusyon, social technology ng DSWD. Bago tayo tumungo sa talakayan, baka po may gusto po kayong i-shoutout, Ma'am Melanie, sa ating live po today. Ay, oo. Baka nag-aantay sila doon. Hello po sa mga from Embarcadero Office. Andun po kasi kami ngayon naka-office. So, magandang umaga sa ating lahat. Sana okay lang kayo dyan. Ako, Sir Kels, may gusto ikaw, Ma'am Renel. Go ahead po. Hello po sa Kalaysits RPMO. Hello. Ate Abby, Ate Prosi, Sir Ed, Ma'am Vine, Miss Janelle, and then sa social marketing unit din po doon sa kabila, sa Tarabasa. Ayan. Ako din, hindi na rin ako papatalo. Isa-shoutout ko na rin po ang mga katrabaho ho natin sa social marketing unit. Doon po sa Buraguis office at sa lahat po ng empleyado ng DSWD Field Office 5. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, para po sa ating mga manonood po sa ating live viewers, paalala lang po na mamamahagi po kami ng 100 peso load o GCash sa maswerteng mananalo po na mayroong magandang kasagutan sa ating question of the day. Ang ating question of the day po, uulitin ho natin, gaano kahalaga ang innovation sa mga programa at serbisyo ng DSWD at bakit? Uulitin ko po muli ang tanong para po sa ating mga viewers, gaano kahalaga ang innovation sa mga programa at serbisyo ng DSWD at bakit po? Para sa ating viewers, i-type lamang ang inyong kasagutan po sa mismong comment section ng Facebook Live o YouTube Live po natin. Okay, balik po tayo sa ating talakayan. Ma'am Melanie, sa Bicol po, sa kasalukuyan, ilan na po bang mga local government units po ang may Memorandum of Agreement o MOA kasama po si DSWD pagdating po sa social technology? Sige po. Sa ngayon po, meron tayong as of May 2025. So meron po tayong 33 LGUs at of course 5 na social welfare and development agencies o yung ating mga SWADA. So meron po silang existing MOA sa proyekto. Kasi isa sila sa mga, yung ating SWADA since kinikater naman nila is for the social protection, yung mga iba't ibang programa nila, ang kinikater naman is of course yung mga vulnerable groups. So kaya kasama po sila sa mga pwedeng magkaroon ng MOA po under the social technology. So meron tayong 33 LGUs, medyo madami-dami naman. And of course, 5 SWADAs. Ayan. So talagang marami po, Ma'am Melanie, yung mga nag-a-adapt po ng mga projects, lalong-lalo na po sa mga lokal na pamahalaan at yung mga SWADAs. Sana po ay mas dumami pa po ito. Ayan. So, Ma'am Melanie, ano-ano po yung mga bagong proyekto ng social technology na pwedeng i-implement ng mga local government units? Apo. So, kanina actually nabanggit ko na yung iba, no? Pero kanina may isa lang ako sigurong hindi binanggit kasi dito ko na lang siya. Siguro ito po is isa sa mga pinakabago, yung ating Protectin. So, Protectin project. So, from the, from title pa lang ng kanyang Hulaan ko, ma'am. About sa mga matatanda. Joke lang. Pag-isipan natin. So basically po, yung ating Protectin is intended ito sa mga young adolescent mother. So,
Kasi nga we want to break the cycle ng teenage pregnancy. Correct. And of course, para ma-ensure na mabigyan sila ng access po through education and livelihood programs na pwede nating ibigay. So, isa sa mga binibigay po natin is yung psychosocial support or psychosocial sessions doon sa mga adolescent mothers. And then, of course, hindi lang po doon sa adolescent mother, kasama na po ang kanilang mga partners and of course, ang kanilang families. Kasi mayroon silang stigma, no? Nagkaroon sila ng stigma. Kasi nga, ang iba kasi is, example is 14 years old, no? Medyo sila ay aalagaan pa ng kanilang mga magulang. Pero, the feeling na may aalagaan na din sila na maliit na bata. So, yun, yung makakatulong talaga po yung ating psychosocial session para ma-lift yung kanilang yung functionality ng adolescent mother. Matulungan po natin sila with the help of the support system, the family of the adolescent mother. Of course, yung kanyang partner. Kasi sila naman talaga yung makakasama ng ating adolescent mother sa pag-aalaga ng anak. And of course, syempre, yung functionality talaga ng bata is naapektuhan. So, may mga session tayo dyan medyo, in Bicol region, ang meron na po tayong activity nito on replicated na po ito sa LGU Pilar. So, nakapag-conduct na po kami doon ng activity, cup-build activity. So, medyo mahaba-haba. So, 3 days. So, ang kailangan, ang kailangan araw para matapos yung mga modules. But, we are positive naman sa DSWD, very positive naman tayo na at least on the following years, 'di ba, mas bababa pa yung mga numbers ng teenage mothers. Gusto ko lang sabihin, Ma'am Nel tsaka Ma'am Melanie, na ang ganda-ganda po ng mga programang naiisip ng ating Social Technology Bureau na binababa rin po sa ating Social Technology Unit na ini-implement ng ating LGUs. Kasi holistic po yung mga binibigay nating mga programs and hindi lang ho tayo nakatutok sa isang sektor. Kasi kanina na-mention ho natin na hindi lang sa mga PWDs, meron din ho tayo sa mga women and children, abused women and children. Meron din po tayo sa ating mga senior citizens. And ngayon, sabi ni Ma'am Melanie, meron din po tayo sa may programa rin po tayo para sa ating adolescent teenage moms that would protect them as well and guide them if in case meron po silang, nandun po sila sa sitwasyon ho na iyon. Yes, ayan, ipopromote ko na din po siguro, Ma'am Melanie tsaka Ma'am Nel, ang atin pong official social media pages. Unahin ko na po, i-like ho natin siguro sa ating mga viewers at i-follow ang ating mga social media accounts ng DSWD Field Office 5 po para patuloy kayong makakuha ng update tungkol sa mga programa at serbisyo po ng DSWD dito po sa Bicol Region. Hanapin lamang po sa Facebook ang DSWD FO5 Bicol. Ulitin ko po, DSWD FO5 Bicol. Habang sa TikTok, Twitter at Instagram, pati na rin po sa aming YouTube, hanapin po ang DSWD FO5. Ayan. So, Ma'am Melanie, kapag nag-i-implement po yung mga LGU ng mga proyekto po, katulad ng Protectin, Home Care for Senior Citizen, ano po yung mga ginagawang monitoring po ng social technology? Okay po. So, isa sa mga monitoring mechanism na ginagawa natin, siguro, hindi naman general naman yung pagbibigay ng technical assistance sa kanila. Through first, of course, yung ating face-to-face meeting sa ating mga LSWDOs. Kasi sila yung tulong natin sa pag-implement noon sa LG. And of course, yung mga technical sharing sessions. So, ginagawa po natin to para makita natin kung ano pa yung mga gaps, mga challenges na nararanasan nila o nangyayari doon during the implementation for us naman to provide appropriate technical assistance in the future. And of course, meron din tayong Google via virtual, no? Kung may mga kailangan silang urgent na itanong. Kasi karamihan ngayon, di ba, ano na siya, chat online na lahat. Messenger, yes. Messenger, and then virtual na lang. Kung, correct. lalo na po yung mga nasa, nasa
kabilang iba, yung Makin Island provinces. Yung mga malalayo talaga. So, yun, ginagawa din po namin yun. And of course, minomonitor namin sila through, of course, syempre po, humingi din kami ng mga reports. Basically, yung mga semestral reports and annual reports kasi binabasehan din po namin siya sa pagpaplano on for the next year. Kasi ngayon, halimbawa ngayon pong taon, yung mga plans namin is basically for next year na. Kasi tinitingnan namin, may mamaya po makikita natin na may isasubmit silang or na EOI na doon nakalagay kung ano ba yung mga project na gusto nila at angkop doon sa LGU or pangangailangan ng kanilang mga LGUs. Ayan, napakahusay naman po, Ma'am Melanie, dahil sinisiguro po talaga ng social technology, lalong-lalo na po yung ahensya, na naipapatupad po ng maayos yung mga projects. Tapos, ina-evaluate rin po natin yung mga projects kung epektibo ito, ano ba yung mga naging challenges and gaps, depende po sa konteksto ng mga lokal na pamahalaan. Ayan, Ma'am Melanie, kanina nabanggit ho natin, palagi nating binabanggit na ang mga programa ng Social Technology Unit ay lagi tayo nakikipag-partner sa mga local government units. At na-mention nyo rin ho kanina na isa sa parang binding contract ho natin between the STU and of course our LGU is yung Memorandum of Agreement. Just in case, Ma'am Melanie, meron pong interesado ang isang LGU para po makipag-partner sa ating mga programa ng Social Technology Unit, ano-ano po yung mga requirements o kinakailangan gawin ng LGUs para maipatupad or ma-implement po itong mga programas natin sa STU? Okay po. So basically po, karamihan naman sa mga LGU, pag nagre-request ng mga completed social technology projects, nagre-request sila ng orientation. Kasi during orientation, is makikita nila doon yung iba't ibang social technology completed project na pwede nilang i-replicate. At doon, syempre, nakikita nila kung ano yung mga applicable o akma sa kanilang LGU base sa needs na nakikita nila sa kanilang LGU. So, and after that, may binibigay po kami, pwede po silang mag-submit ng EOI. Yung EOI po is expression of interest. So, andyan po nakapaloob yung mga iba't ibang social technology project na pwede nilang i-avail. And then, yun po ay may perma ni head of the LCE po. Si LSWDO, head of MSWDO. And of course, syempre, once meron na silang EOI, meron din po silang binibigay o sinusubmit na letter of intent na gusto talaga nilang mag-avail ng mga social technology projects. And of course, dyan po yung makikipag-MOA na sila sa amin. Dyan naman po kasi sa MOA, kung open naman po kasi siya kahit ilan. Halimbawa, identify nila is 3, gusto nilang ma-replicate na 3 projects from social technology. So basically, isahan na lang yan ang MOA. No? So pwede kayong maglagay dyan. And then, pwede siyang any year na pag-implement, pwede na yan this year to 2026 kung kailan lang pwede or kung merong fund. Kasi kailangan talaga na merong fund sa pag-i-implement. And of course, pag may MOA na tayo, dyan na po tayo magkakaroon ng capability building activities. Kasi hindi naman pwede silang mag-implement ng hindi sila skilled. Walang mga skills yung ating mga LGU and of course yung ating mga beneficiary sa baba. And of course, yun po, documentation reports, yun lang naman po yung hinihingi namin. Ayan. So, another question po, Ma'am Melanie. So, sa inyo pong palagay, ano naman po yung mga posibleng mga dahilan na hindi po nakikipag-MOA yung mga LGUs sa DSWD pagdating po dito sa social technology projects? Opo. So, kanina nga nabanggit ko po yung pondo para sa programa. Pondo talagang kailangan. Kasi doon po sa ating MOA, 'di ba, kung may MOA po sa amin, of course, since may MOA ang LGU, kinakailangan po talaga meron tayong capability building activities na ibibigay sa kanila. For them also, kasi kakailanganin po nila yun sa pag-implement ng programa. So kaya po doon sa MOA or hinihingi namin na MOVs as part of
aming targets din. So, yung aming, dapat yung proyekto na pili na is andun po sa kanilang AIP. Para nababudgetan po talaga siya. No? Kasi and hindi din, yung resources, of course, sa social technology unit kasi wala naman talaga kaming pera for So, yun talaga yung isa sa mga nahihirapan yung ibang LGUs. Yes, yung pondo for sa programs. And of course, yung manpower kasi po may mga focal ship po sila dyan. Kasi minsan may mga LGU na isa lang yung MSW, yung social worker. And of course, kailangan din talaga may focal na tumututok sa programa. So, yun po yung isa sa mga medyo nahihirapan sila kasi nga, kung walang budget, mahirap mag-implement pag walang budget. Correct. So, kaya, for this 2025, so yun po, nag-follow up na kami for 2026 kasi dapat by September yata yung budget is kailangan work and for financial 2026. So, at least malagay na nila sa kanilang AIP para ma-ensure din sila na for next year pwede silang makapag-implement po. Ayan, ayun yung mga rason kung bakit hindi napupush through yung Memorandum of Agreement. Basically dahil sa pondo, yung ibang mga LGUs. Hopefully next year po dumami yung mga LGUs na makipagmawa po sa atin para marami rin po tayong matulungan ng mga benepisyaryo. May tanong ho ako, Ma'am. Ma'am Melanie, ano po, kasi na-mention kanina natin yung mga existing natin na projects under sa Social Technology Unit. Ano-ano naman po yung mga dating projects na replicated po ng LGUs na ipinapatupad po natin sa DSWD? Sige po. Kasi dito po once po kasi na-replicate na ito sa LGU, no? So, yung ibang projects po is natatransfer natin o nasa promotive, PSD na po siya. No? So, basically po, isa sa mga projects na yun is yung ating SHIELD. Ito yung for us to combat child labor. So, andun na po yan sa kanila. And of course, yung COMPRE, yung Children in the Street din. Although yung COMPRE po is parang magkaparehas po siya ng pag-abot. Ewan ko lang po ngayon kung mag-combine po sila or kung anong status. But then, yung COMPRE po is meron na po, nasa PSD na din po siya. And of course, yung Yakabayan, so nakafocus naman po siya doon sa person who uses drugs. Yes. So, yun. So, ngayon, implemented naman po ito. Ongoing yung implementation sa PSD. So, hopefully, mapagpatuloy at mas makatulong talaga tayo doon sa ating mga beneficiary at LGU. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Melanie. At sa ating mga viewers, sumali po kayo sa aming contest kung saan mamamahagi po kami ng 100 peso load o GCash sa maswerteng manalo po na mayroong magandang kasagutan sa aming question of the day. At ang ating question of the day po, gaano kahalaga ang innovation sa mga programa at serbisyo ng DSWD at bakit? Uulitin ko po muli ang tanong para sa ating mga viewers. Gaano kahalaga ang innovation sa mga programa at serbisyo ng DSWD at bakit? Ayan, para sa ating mga viewers po, i-type lamang ang inyong mga kasagutan sa mismong comment section ng Facebook Live o YouTube Live po na ito. Magpapadala na lamang po kami ng mensahe para sa mapipili po naming winner na may pinakamagandang sagot. Kaya abangan po ang aming mensahe at baka ikaw na po ang makakatanggap ng 100 peso load o GCash. So, at dyan po nagtatapos ang ating talakayan ukol po sa social technology section. Okay po, Ma'am Melanie, mensahe po sa ating mga viewers. Hello po sa ating lahat. So, yun nga, yun po. Siguro kung may mga katanungan po kayo regarding social technology programs and services, no? Pwede naman po yan idiretso sa ating DSWD page or pwede, yes po. Kasi malaking tulong po talaga ito na mga bago. Actually, may ibababa pa po ngayon mga new social technology pero nasa taas pa po, nasa aming STB pa and for replication pa po dito. So, for sure po itong mga completed social technology at na ibababa pa is makakatulong sa ating mga LGU. Kaya po, yung mga ating mga LSWDO, huwag kayong mahihiyang mag-request ng mga orientation sa SOCTEC kasi always available naman po kami. Yun po, magandang araw po muli.
Ayan, maraming salamat po, Ma'am Melanie, dahil napaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na mag-guest po dito sa aming programa. Ayan, maraming salamat po. Okay po, para sa ating mga viewers, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang aming social media accounts. Sa Facebook po, hanapin po ang aming Facebook page na DSWD Field Office 5 Bicol Region. Para naman sa Twitter, Instagram, TikTok at YouTube, i-search nyo lamang po ang username na DSWD FO5. Abangan ang mga susunod pang programa ng DSWD 5 sa ating official Facebook page. Tuloy-tuloy din po ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, kami ang inyong hosts na sina Mark Kevin Abelita at Ronel Ansertan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle B. Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman S. Laurio. Hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod na may extra love at extra care, ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.